Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito'y balita sa mainstream channels, UNTV at Bulletin at iba pa. Headlines ngayon, na araw na ito mismo, 8 hours ago, ay ang pagdagsa ng pulis sa Davao Airport. Bakit Davao? Ito, simulation exercise sa pag-aresto ng ICC. Ayan, simulation nga yan. Bakit mag-simulate sila ang PNP ng paghuli kay Digong? Bakit i-simulate? Talagang huliin na talaga, di ba? Kasi nga, pilit na tinatago nila yung ICC warrant. Kasi kung sasabihin mo naman na nandyan na yung ICC warrant, ay talagang diretso na si Digong sa China, di ba? Sa Fujian, sa kanyang university doon. Meron siyang dormitory doon o baka may mansion pa. Ito naman kay Sangkay Janjan, eto, Davao pinapalibutan na ngayon ng mga pulis. Naku, marami na pala. Paano babalik doon si Digong? Di ba? Nakita na yan eh. Kung ikaw, di ba, nagtatago ka, babalik ka pa ba? Ang daming pulis eh. Baka matulad siya kay yung kaibigan niya na Maniakis, kay Kibuloy. Kung pareho pala sila eh. Baka matulad siya kung babalik siya. Hindi na siya presidente eh. Wala na siyang power. Ordinaryong mamamayan na lang si Digong. Kaya pwede siyang hulihin. Ganyan lang talaga ang buhay, wither-wither lang. Sa panahon niya, siya yung hari eh. Ngayon, hindi na. Kasi hindi siya presidente. Ito, wala na siyang immunity ngayon eh. Noon may immunity siya sa kanyang AGK. Hindi siya nakukulong. Ngayon pwede na. Ito, Davao sinugod ng mga pulis. Tatay Digong dadamputin na. Ito pa dito, ito. PRRD inaabangan na sa Davao Airport. Naku, grabe na to. Mga headlines to eh. Ito, ang daming pulis sa Davao. PRRD pupusasan. Hindi na yun nalabas eh. Digong, sino ba namang uuwi kung mayroong nag-abang sa'yo, di ba? Magpapapusas ka. Naku, ito pa handa sa pag-aresto. Sinong handa kaya dito? Handa sa pag-aresto. Ito, sabi naman ni Digong, wala sa Interpol, red notice. Wala nga. Hindi naman yan ipopost ng ng Interpol sa ICC kaagad. Ipopost nila yan kapag nahuli ka na. Kasi top secret yan eh. Kaya ayan, totoong mga headline to mga kababayan, hindi ako gumagawa-gawa nito. Kasi ang mga DDS kapag nag-vlog ako ng anti-Digong ay sabihin fake news. Paano maging fake news ito? UNTV. Ayan UNTV. Ito kinasangkay dyan. Ito kay Pinoy Views Opinion. Ito GMA TV. GMA. Ayan ABS-CBN. Di ba? Mga legit TV channel yan ng Pilipinas. Kaya ito'y totoong news. Ang abangan natin dito kung talagang arestuhin si Digong sa pagbalik niya galing Hong Kong. Kung babalik pa siya. Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, mga DDS nababahala na dito. Ang iba nag-iyakan na, nalulungkot na. Dahil nga ay talagang grabe, sobrang pagkalat ng balitang ito na meron ng ICC warrant kay Digong. Paano hindi magkaroon ng warrant? Nandoon na nga si Matubato sa Netherlands sa lugar ng ICC. Pinapunta doon si Matubato, yung pinaka-hitman ni Digong sa kanyang pag-upo sa Davao as mayor at hanggang sa maging presidente siya. Kaya yun mismo na confession ni Matubato ay sapat na para ang ICC mag-issue ng warrant. Hindi mahuli si Digong kasi presidente, mayroong immunity, kaya hinintay nila ng ICC na hindi na presidente ito bago ito na yung panahon, eksaktong panahon para i-aresto. Kaya meron tayong nakita dito na meron daw simulation na nangyayari sa Davao Airport. Ito ang simulation, ang daming pulis, nasa 2,000 ka pulis. Yun din yata yung humuli kay Kibuloy ng mga pulis, 2,000 din. Merong simulation sa airport.
Kaninang umaga yata to kasi 8 hours ang news na ito bago lang to Kaya ito ang UNTV, atin na panoorin ang balita. 3 police vehicles ng Regional Mobile Force Battalion o RMFB ang namataan kahapon sa terminal entrance ng Davao International Airport. Ito ay nagdulot naman ng espekulasyon sa ilang mga biyahero dahil sa lumabas na unverified report na pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. Pinabulaanan naman ito ng Police Regional Office 11. Sa pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey, ang naturang heavy police deployment ay parte lamang aniyan ng simulation exercise. Dagdag pa ng opisyal, regular ang isinasagawang simulation exercise ng RMFB at ang pagdedeploy sa kanila sa airport. Nako, hindi yan regular. Ngayon lang yan nangyari sa Davao na merong 2,000 mahigit na pulis. Katulad kadami ng paghuli kay Kibuloy. Kasi alam naman natin na merong private army ang mga taong yan. Kaya ang PNP nanigurado. Siyempre, baka masingganin sila dyan Kaya yan, simulation. Ngayon lang yan nangyari sa Davao Airport. Davao Airport na dinadagsa ng pulis. Grabe. Kaya sabi ni Major Catherine De La Rey, spokesperson ng Police Regional Office 11 sa Davao, ay simulation lang ito. Bakit mag-simulation, di ba? Bakit gagawa ng parang practice sa paghuli sa airport? Sinong uhulihin nila? Di ba wala namang ibang naririnig natin ngayon na umalis ng bansa na mabilis pa sa alas 4 Kung napanood nyo yung Roadrunner na hinahabol siya ni Coyote, ganun kabilis si Digong sa pagsakay sa eroplano. Alas 9 pa ng gabi bumiyahe ng Manila, din alas 12 bumiyahe ng Hong Kong. Bakit ganun? At kasama pa niya yung kanyang mga close na PNP official noon sa panahon niya. At ang chismis ay isara nila ang kanilang mga bank accounts sa Hong Kong. Ang ibang bank accounts daw ay nakapangalan sa kanyang mga close allies, yung mga kasama niya ngayon. Kaya marami siyang kasama kasi maraming bank accounts, di ba? At bakit i-close ang bank account? I-close kasi gagamitin ngayong eleksyon. At hindi lang yan, baka baon niya, di ba? Babaonin niya ang pera kung siya ay ililipat na ng ibang bansa sa China. Siyempre, buhay milyonaryo siya doon, buhay hari, kasama si Xi Jinping. Pero delikado, kasi si Jinping komunista yan, iba ang pag-iisip niyan. Hindi yan kapareho sa Pinoy. Kaya baka tutudasin siya doon ni Xi Jinping sa China Alam naman natin na mga ahas yung mga inchik na yan. Pero ganun pa man ay buhay niya yan, buhay ni Digong yan, siyang bahala sa kanyang buhay. Alright, balik tayo dito sa balita courtesy sa atin ng UNTV. Bahagi ito ng kanilang commitment para handa sila sa anumang mga maaaring mangyari sa kanilang nasasakupan. Samantala, batay sa official website ng ICC, hindi kasama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng 69 na individual na may active o previous arrest warrants laban sa krimen gaya ng war crimes, genocide, aggression at crimes against humanity. Wala rin umanong kumpirmasyon pa hinggil dito ang Malacanang. Gayunpaman kung kakailanganin ng Interpol ang assistance ng gobyerno, obligado itong sumunod. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Alright, maraming salamat UNTV para sa inyong courtesy na video. Kahapon ay nagpahayag si Yusek Atty. Claire Castro na wala pa nga silang natanggap galing sa ICC o sa Interpol na mga red notice para sa arrest warrant ni Digong. Pero dapat sasabihin kaagad ni Claire de Castro na hindi, fake news yan, fake news, hindi yan totoo. Pero bakit ganon? Tumatawa lang ngumiti lang si Claire Castro Sabi niya, pag mayroong update, ay ibibigay niya sa yung nag-interview sa kanya na taga-Tili Radio Servicio. Kaya pwedeng meron talaga. Hindi lang ito sinasabi kasi confidential yan Kung sasabihin mo na meron nga, hindi nababalik si Digong, di ba? Pati na si Inday Sara, hindi na yung babalik.
Ngayon, merong chismis na kaya humabol doon si Inday Sara ay para sa kaniyang bank accounts na mukhang isasara na yata nila kasi merong ano ngayon order ang Senado na papubuksan sa mga bangko. Wala nang bank secrecy kasi may kaso eh. Papubuksan ang mga bank accounts ni Digong at ni Sara. Kaya ito ang tinatakbo nila sa palagay ko sa China. Nabilisan nila ito pag sara para ma-close account. Wala na silang pangalan doon kapag inisyu na ng Korte Suprema ang pagbukas ng mga bank account saan man sa mundo. Kaya ito ang palagay ko, mga kababayan. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang channel natin. Click nyo lang ang red button, walang bayad yan, para makatulong kayo sa akin at makatulong din tayo sa pagpahayag ng mga magagandang balita. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayong lahat.